inaantok po tayo kasi ano, nagbiyahe tayo ng gabi. Di ba kayo natulog? Hindi kayo nakatulog? Hindi na kami nakatulog kasi... Pero kami na ano nung 1. What? Umalis na kayo? Call time niya rito sa 2. 1 din, tama. Wala pala. Quezon City lang kayo. Hindi na kami natulog. Diretso na. Kasi parang kami lantang. Ano kanya? The best kasi, kung sakali may lakad na ganyan, kung may bahay na dito, hapon pala na dito tulog na muna tutulog. dito. Pagdating natin dito, makakaikot talang maganda. Sayang. Sayang. Okay lang, sir. Ako sanay na ako eh. Kasi kayo sasakyan ko, may upuan dyan sa likod na mahaba. Doon ako natutulog hanggang biyahe. Okay, maski nasa harap ako, tulog din ako eh. Anong pinaka-importante, sir, sa pagbe-business? Para Dedication. mag-grow ka, lumaki, kumita ka. Number 1, dedication. Secondly, 1 step ahead sa competitor. Wow. 1 step ahead. Paano malalaman na 1 step ahead ka sa competitor? Alamin mo kung anong meron siya, nawala siya. I mean, doon mo ilagay. Ano yung meron ka na wala siya? Anong meron siya na wala ka? Baliktad. Anong meron siya na wala ka? Then, i-improve mo. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo para siya ngayon ang wala. Hahabol. Oo. Ikaw ngayon ang lamang. Oo, ganyan. Very simple lang ganito. Nung nagra-gravel install ako, di ba may truck? May nagpapala ganyan. Ang napansin ko, yung kalaban ko nagpapala, bumili ako ng loader. Chokes, book, tapos na, deliver, tapos na. Yung isang truck ko, nakabiyahe 3-4 na biyahe isang araw. Yung truck nila, 2-1 lang. Dahil pagod na yung tao niyan, di ba? Patapos, napapansin ko, nauso yung dump truck. Eh, wala pa silang, ayaw bumili ng dump truck. Gusto pa nila yung cargo kasi mura eh. Cargo truck. Pag nag-discharge sila ng cargo, maghapon. Maghapon isang cargo truck. At sa akin, bumili ako ng dump truck. Isang araw, 7 biyahe. 7 times, di ba? Dump truck lang. Kasi medyo nung nagkaroon na sila ng dump truck, nagkaroon na, nakita nila maganda kumita ng dump truck. Di kapitbahay ko, lahat ng kalaban ko nagkaroon ng dump truck. Yung presyong 100 pesos na hauling, naging 70, naging 50, naging 40. Nung naging 40, umalis na. Bineta ko na. Ayaw ko na. May time na ganyan eh. Tama. May time na ganyan eh. May time na ganyan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kumuha tayo tulong ka namin kumuha ng bagong customer, walang tax, ganyan. Ganyan, pag nakuha mo kontrata sa ibang bansa, yung dry dock ng mga barko ng Amerikano, walang tax, ganyan. Incentive, ganyan. Total lang, ang pakinabang natin ng gobyerno doon, yung mga tao nagtatrabaho, magbabayad ng tax, meron pa rin, di ba? May papasok pa rin na pera. Dapat lumaban sila sa ganyan, basta export ako yan. Sa bagay, naklikit sa atin ngayon yung call center, malaking bagay. Outsourcing. Malaking bagay sa atin. Dami nang kakatrabaho doon. Imagine nyo kung wala yun. Ang daming graduate na walang trabaho. Dapat tulungan tayo ng gobyerno. I-preserve nila. Bigyan ng support. Susuportan ng gobyerno yan. Kung ako yung napapansin ko, minsan, di ba yung Eastwood, di ba may kalye, yung bagong bayan na kalye. Sa side, Pag minsan papunta ko Eastwood, may pupunta lang sa Eastwood. Pagdaan ko nung gabi, makita mo yung mga taga-call center, nakapila doon. Nag-aantay ng tricycle. Ang haba. Eh kung umulan, kawawa sila. LGU doon. Kung ako LGU doon, lalagyan ko man lang konting bubong-bubong yung nila, yung pinagpipilahan nila. Wala, nakakawa. Ang nagbumabiya lang mga tricycle lang na 2 tao, 3 tao lang mga kasakay. Di gagawin ko, maski electric car na lang, servicean ko sila.
Mga dollar earner yun, hindi nating alam eh. Dollar earner. Hindi natin, yan ang dapat tulungan natin. Yan ang malaking bagay ngayon sa atin. Ang kalaban natin, India. Malay mo na pagdating ng army, ibang bansa pa lumaban sa atin. Hanggang ngayon, pagbutihan na natin. Mamaya maungusan na naman. O, baka maunahan na ng mga iba. Hindi mo ganyan karaming tao. Plywood lang eh. Ganyan, plywood. Doon lang nakasalaysay. Nakasalalay ng buhay nila. Plywood lang na ganyan. Plywood, pintura sa epoxy. Ganun lang pala yan. Plywood lang. Ba't mabigat? Katukin mo na. Tingnan mo. Nakataas na bangka doon namin. Saka pag matagal sa tubig yan, bumibigat siya. Pag inakyat mo ang bigat, pag natuyo na ilang araw yan, pagbaba mo magaan. Dahil yung tubig nagsisip. Nag-absorb eh. Saka ang problema niyan, organic yung plywood. Maski anong pintura mo, pag may moisture, nagkakaroon ng bacteria, kinakain yung plywood, nagiging pulbos, natutunaw. Nung araw, nahilig ako ng mamingwit. Ang ginagawa, bili mo ng bangka, namimingwit ako. Nakabili ako ng 45,000 yata ng bangka dito, 15,000, di ko na maalala. Isang bangka, ginagawa namin, pamingwit namin. Yung bangkero ko, di ko alam, adik pala eh. Huminga ng lambat sa akin daw, para may kita siya, magkakapaghanap. Binigyan ko naman 15,000, 20,000, di ko maalala. Pag binigyan ko pera, nawawala lang yung pera, wala nangyayari. Hanggang iba ko, wala nangyayari sa bangka, binenta na yata, di ko na napansin. Di ko na binalikan eh. Eh, pagbalik ko, nauso sa akin yung San Fernando, bumili ng bangka doon. Eh, sobrang lit. Gusto ko ng malaki. Ginawa ko, punta ko dito, nagpagawa ko ng malaki. Yung basnik, 50 inches, 50 feet mahigit. Sinakay ko dito, papuntang San Fernando, doon namin inassemble. Nung pagka-assemble namin, tinest drive ko. Isang ikot sa Poro Point. Ang ganda. Kasama pa tatay, nanay ko. Ang ganda. Kami naglagay maghapon kami naggagawa, nag-assemble doon. Pagtapos, binalik na namin sa likod ng Poro. Nung Sunday, Wednesday, tumawag yung banker, boss, ang lakas ng hangin dito sa Poro. Ililipat niya sa loob ng Poro Point. Ililipat niya. Oh, sige, dapat lipat mo nga. Ililipat niya yung bangka. May tumawag ulit sa nung gabi na sa akin. Boss, nawala yung bangka. Namatayan ng makina doon sa gitna ng dagat. Lumangoy siya papunta dito sa pinaka-island. Pinakadulo ng Poro Point. Kaya tumawag sa akin, nawala yung bangka. May isa daw nakasakay, hindi nataranta na ako eh. May isa daw sumabay sa kanya, hindi na marunong lumangoy. Nasa bangka daw. Di ang lakas ng hangin. Di pinagtatawag ko yung mga Coast Guard. Ayaw naman, parang bla-blatter ka sa police station. Oo ng oo, ganyan lang, wala action. Wala rin ako magawa. After 3 days, sinabi, nandun daw yung bangka sa La Union. Sa La Union, sa may Ilocos. Ang Batak yata, somewhere like that, nasa tabi, nagtabi daw. Babatakin daw. Binigyan ko ng pera, 3,000 para kukuha sila ng bangka, babatakin bangka, pabalik. Pagdating na daw nila sa lugar na yun, nawala na yung bangka. Wala na. Pinabayaan ko na. Hindi ko man lang napakinabangan. Since then, ang ginawa ko, fiberglass na. Nag-umpisa na ng fiberglass na. Ang dati dala-dala ko, yung fiberglass na nababatak ng sasakyan, kung kailan ko mamingwit, batak-batak yung sasakyan, pag nagamit ko, iwi ko na, batak-batak ko na iwi, para di mawala. Yan naging ganyan. Nung araw, puro Poro Point ang namin. Nung bandang huli, yung isang araw, pag hindi kami naka 18 pieces, hindi kami titigil. Ngayon pagpunta namin, baka isang piraso ka lang, sikat ka na eh. Doon ngayon. Wala na. Kaya tumigil din kami doon. Wala na, pawala. Meron pa kami nahuhuli isda na binabatak kami hanggang sa dagat, hanggang sa laking dagat. Yung isda ang bumabatak. Dahil hindi namin mabunot eh. Yung sinusundan sobrang laki yun, sir. Pagi. Ang laki. Laki ganyan dito. Ganyan. Nakikita, katabi lang ng bangka. Hawak-hawak mo. Binabatang yung bangka papunta na dagat eh. Nakita na namin, ang lalaki ng alon. Pinutulan namin, umuwi na kami. Tagal na namin namimigit eh. Pati tatay ko.
may edad na. Ilang beses na nabaliktaran ng bangka. Dito, isang beses dyan sa gilid. Patapos isang beses sa Bulinaw. Sa isang beses sa may Sambales. Grabe. Yung bumabang. Ang mangyari sa baliktad mo, laking halaga. Kasi lahat ng rudder reel mo, wala na. Oo. Nasa ilalim ng tubig. Pag na-retry mo man lang, kinuha mo, sira na. Kinalawang na. Hanggang processing. Kung may bote mo man lang, at least 1 month, at least mabebenta pa yung produkto mo. Ganyan nga sinasabi ko sa saging Yung saging namin sa tapat ng sa farm, tagal ko na sinasabi. Anong gagawin nyo? Kasi every 15 days, nagbababa kami 2,000 ganyan piraso. Oo. 2,000. Yung 2,000, yung dulo nun, maliliit na ganyan, walang bumibili. Walang bumibili. Anong ginagawa nyo? Dapat yung banana chips. Banana chips. Ang problema lang sa banana chips, alam ko, dryer lang, dryer. Gawin natin solar dry para makatipid ng kuryente. May nagbabanana chips doon sa Pagsanhan. Oh. Si... Anong pinag-dryer nila? Yun ang tulungan ng gobyerno, export. Pag nakarinig ng export talaga. Nila. Talaga ang gobyerno talaga support. Villa Socorro. Nag-export sila. Ang ginawa nila, hindi na sila nagtanim ng saging. Bumibili lang. Kapitbahay niya. Within the... O kami, makakabili din kami. Within the community. Kasi ang saging kasi, ang banana chips kasi, hindi yung maganda. Kundi yung ma-reject sa dulo ang ginagawang banana chips. Kaya lahat ng meron, lahat ng kapitbahay mo meron yan. Makukuha mo yun. May makaka-volume ka. Ang problema lang doon, dryer. Kasi alam mo na kuryente sa Pilipinas, problema, dryer. Kuryente, mahal. Baka may paraan ka lang sa dryer. Pwede kong gawin solar. Ilang hektarya, sir, yung sagingan nyo? 4 hectares, no? Kasi pag sabi mo, maski 4 hectares, pag sinabi yung bundok na ganyan, diagonal, kukunin mo diagonal, yung 4 hectares, magiging 5 siguro. Siyempre, area na lumalaki, di ba? Okay. Kasi ang 4 hectares, ang usapan ng 4 hectares, pantay. Kung gumanyan siya, lumaki area. Humaba, no? Practical. Geometry, di ba? Diagonal, mas mahaba kaysa base. Ganyan yun Kaya lumalaki yun. Dumami na dumami sa akin. Naging, di namin intended yun Dumami na dumami. Hindi naman Kumikita yung saging nyo, sir? Nagkaka-income naman. Tinuloy-tuloy na namin. Ang galing, no? Yung farm nyo, kumikita. Kasi yun ang sinasabi ko, marami na tayo ng farm hindi pumikita. Kasi kailangan may market, kasi market talaga. Ang question mark nila, market. Kunwari, bibili ako ng isdang ganyan sa riwa, sa palengke. Pag linuto ko, matikman ko yung karne medyo parang buha-buhangin. Ayawin ko. Pag natikman ko yung brand mo, talagang yung alam mo naman, yung sariwa, yung lasa nung medyo, yung karne niya medyo firm, konti elastic. Saka yung tamis nandun. Talaga magugustuhan mo. I-provide mo lang yung brand name mo lang, ganyan. Pero may mga TURE, mahirap kumita. Ano, sir, Aquaculture, agriculture, pediculture, yung culture. Ang hirap. Hirap kumita. Dahil ang tagal lumaki yung puno. Ang tagal. Tapos pag meron na produkto, ang dami naman competition, ang baba ng presyo. Parang pang gasolina lang lumalabas Di ba nangyari sa rambutan dyan sa... Wala. Halos hindi mabili. Hindi mabili. Kulang lang. Dati, yung mga Indian mango ginagawa ko, bumibili na lang. May Indian mango kami doon, bumibili na lang. Kasi 8 pesos lang, nakasako na sa harapan mo, nasasakay mo lang sa sasakyan pag oras na akong kukuha sa puno ko, magbabayad pa ako sa tao, kung malaglag pa sa... Mas mahal. Mas mahal pa. Bibili na. Bumili talaga ako, nasako-sako. 8 pesos kasi pag inuwi ko sa daming tao ko sa tinda, pinamimigay ko. Happy pa sila lahat, di ba? May volume. Ang recycle natin dapat paigtingin pa. Improve pa yung recycle natin. Actually, marami ng factory dito. Factory dito na nagre-recycle. Nagiging paleta, nagiging ibang-ibang planggana, bla bla bla.
Sa kisa naghihinayang ako, ang Pilipinas. Alam mo, nag-export tayo ng tanso. Export. Tanso, aluminum, bakal. Mm. Sana may factory tayo magpro-process noon sana. Alam mo saan nanggagaling ng tanso? Yung Meralco, yung mga malaking kumpanya, cooperative, mga ipon nila mga kuryente, tonelada yun. Oh. Ini-strip nila, iniipon nila, in-export nila. Bumabalik sa China. Pag China, i-process na papunta, babalik sa atin dito. Dapat merong okay, may yung tatay, kunwari, steel factory, ako gobyerno, sige, challenge kita, magbukas ka ng isang processing ng tanso, panggawa ng seat ng tanso. Ito yung ito yung walang tax 5-10 years, bla bla bla, ganyan condition, incentive. Pag nagtayo sila, at least yung matanso natin, imbes na pumunta sa ibang bansa, dito na. Para may trabaho ang tao. Sa nuclear plant natin, gawin na natin. Tayo palang, ang kuryente lang natin sa Pilipinas, sobrang taas. Kaya hindi tayo naging competitive. Pag nakarinig ako ng dryer, lagi ko inisip, magkano kaya gagastusin ko sa kuryente? Baka yung kikita ko papunta kuryente lang, di ba? Papunta lang sa kuryente. Oo, ganyan lang. Mapunta lang sa ganyan. Napakaswerte natin, coconut, Samuel lang at tubo ng tubo. Pero tayo nakaka-penetrate ng market. Oo, di ba? Yung Indonesia nga lang, ang export nila ng coconut. Oo, marunong sila eh. Ba't natin hindi na natin magawa? Pagkatapos, pagpunta mo sa ibang bansa, yung Amerikano, yung olive oil nila, bla bla, kung ganun kaganda, bla bla bla, para nasa langit sila. Yung coconut oil, parang bulok eh. Lumalabas parang bulok. Kasi wala tayong sa Pilipinas, meron yung mga berries sila, napaganda na bla bla bla. Pati dito, kinakain natin eh. Sa dami sinasabi, at antioxidant, bla bla bla, kung ano ka, para superfood eh. Dito, wala. Yung mga bayabas natin, hindi natin magawang ganyan. Yung mga ordinary prutas natin, wala. Dapat marunong din tayo mambola eh, para mabenta. I-preserve natin, baka benta tayo, di ba? Para export mo rin yung bayabas na tumutubo lang sa bundok, no? Oo, dapat marunong din tayo gumawa ng yung Thailand, marami na gusto ko yun, sir, yung native na bayabas na tumutubo lang sa bundok, i-process mo, gawin mong guava jelly. Pwede kasi libre yun eh. Ang problema, tag-ulan lang na may season eh. May season. Tag-ulan. Hindi, sir. Ayusin mo yung cultural management. Baka lagyan mo rin ng irrigation. Kung bundok, wala pa rin. Kung may tubig sana eh. Iba na yun. Saka isa pa. Kung ba itong bundok, lalagyan ko ng pipes. Di pipe, laki ng puhunan mo. Pagpa-pipes ka, di ka ba? Up to a time, makikita mo yung pag malakas ng ulan, yung pipes mo na-wash out. Na-wash out. Yung investment mo wash out. Yun ang problema. Kasi may bagyo. Kaya nadi-discourage ako na ngayon. Yung sir, may nakita ako na durian farm sa Thailand. Ang laki, sobrang laki, sir. Tapos bundok-bundok na ganyan. Tapos yung mga pagitan ng bundok, ginawa niyang lake. Doon siya kumukuha ng tubig. pandilig niya. Tapos lahat ng durian tree, may irrigation, may pipe. May doon sa... Kusa automated. Automated. Kasi walang bagyo doon. Baka solar pa yun. Hindi ko lang alam, sir, kung anong ginagamit nila pang pump. Galing. Alam mo, mag-guess mo kung pinakamalakas na export na ng Pilipinas. Pinakamalaki. Export? Oo. Ano, sir? Baguio. Baguio. Itong Baguio na ito, Baguio Jenny, di ba? Papuntang Taiwan, export natin gawa sa Pilipinas. Itong Baguio Jenny na news ngayon. Ang Baguio, whether this man ginagawa sa Pilipinas, ini-export natin sa China. Sorry. Ang tagal nag-process yung utak. Naantok. Export sa Taiwan. Di ba? Di ba laki ng laki ng natin.
Sa katulungan natin ng OFW, kasi ang Taiwan, ng mga OFW doon, hanggang 12 years lang. 12 years lang, hindi ayaw nila tanggapin after 12 years. Sayang naman yung alam nila, yung, at least yung mga culture nila, yung adaptability nila nandun na. Saka yung language nila, marunong natin magsalita ng, adapt na sa kanila ayaw tanggapin, sayang. Yun ang rule nila, 12 Basta years 12 lang. years, sayang. Dapat makikiusap ang gobyerno. Makikiusap. Basta yung mga OFW na bansa, pakumbaba tayo, parang boss. Ganyan tayo. Para lang tayo mata, parang bigyan lang additional yung mata. Alam mo ang Pilipino, pagdating sa ibang bansa, it's either engineer, operator ng may skilled karamihan may skilled, puro skilled. Pagdating ng trabaho na local, yung mga Sri Lanka, Indian, bla bla bla, mas lamang tayo, mas magaling tayo. Totoo yan. Dapat ang gobyerno natin, o habang wala tayong industry dito sa Pilipinas, yun munang gawin. Makikiusap. Yung top dollar earner natin yun. Makikiusap. Babaksak naman ang peso. Ang forecast. Maski magdi-December na, Babagsak. babaksak naman ang peso. Ang ganda na 56, ganyan na bumaba. Tatas na ulit. Mga 57, baka abot ba daw na 62, 65 eh. Swerte yung mga dollar. Oo nga. Pero kawawa Pilipinas. Kasi ang bayad natin sa crudo, dollar. Patay Dollar. tayo, di ba? Tayo, doble-doble ang patong natin. Doon kawawa tayo. Dapat medyo yung pride natin, baba natin pagdating sa ganyan na lugar. Sa mga tao namin dapat tanggapin. Bigyan ng dagdag na kaming bahala sa quality, bla 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 bla. Pero sir, ano sa tingin mo? Kasi ikaw ay magaling na negosyante. Bakit ang daming problema ng Pilipinas? Kung sa managerial, sa pinakamababa, yung pinakaugat niyan, ang tao, ang underpaid kasi ang tao dito. Kaya, minsan isa lang tatrabaho. Underpaid na siya, pagkatapos yung dependent niya, 5, 6, 7. Kaya kulang na kulang. Kaya kulang talaga. Kaya magiging problema mo yung yung hindi, yung honesty. Yun ang problema number 1, question mark yan. Loyalty, honesty. Minsan yung sekreto mo, yung customer mo, binibigay sa iba, kumita lang siya, ganyan. Anytime na anong hiningi ng ibang tao, pag nagtiwala ka dito, binigyan mo ng ganito, dahil lang sa pera, magagawan. Dahil, maski anong bigay natin na tao, may sweldo ako mga 1,000 a day, pero minsan gumagawa pa rin ng ganyan. Dahil lang sa ganyan pera. Hindi natin kasi, di katulad ng ibang bansa na talagang well compensated. Well compensated. Saka pag hindi ka qualified, tanggal, palit, ganyan. Tayo dito magtanggal, madedemanda ka pa eh. Sa kami sa maliit na negosyo, yung theft. Ang laki ng theft. Hindi nawawala, no? Hindi nawawala sa lahat na. Gaano kalaki yun? Ilang percent yun? Malaki din. Hindi ko matadya minsan. Pag sinamba kami, may milyon eh. Milyon? Oo, yun pa. Nung bala kami, 4 na Per konsyaba. Ayaw mo kung ilang month yung nagawa, mga 3 to 4 months, nakaganyan. 4 na konsyaba. 4 na konsyaba. Pati sa office, Mga sa ano yan, trusted. delivery. Trusted yan. Yung Anong ginagawa mo pag nahuli mo ganyan? wala. Basta, hindi ko na rin report basta kusang magre-resign lang. Ayaw ko makipag-away sa tao. Mami, pag inaway mo on the back, baka gawin ng masama sa'yo. Hindi man tayo ganyan, hayaan mo na. Importante yung tao gumawa ng masama, matuto siya. Lumabas siya, matuto siya, makita niya sa ibang trabaho kung ganyan din. Hindi mo siya tinatanggal. Kusa siya nagpapaalam. Hindi. Pag nahuli mo, paliwanag mo kung bakit nangnakaw ka ganyan. Mag-resign ka na. Kusa na siya yan ang mag-resign. sasabihin Kasi mo. total, wala na akong trust sa'yo. Paano ka magtrabaho sa akin? Yung relation natin, wala na. Yung isa pa, pinadala ko pa sa Taiwan. Talaga, inakomenda ko pa sa supplier ko na magtrabaho doon para may income lang na malaki. Nakapagtrabaho siya ng 2 years. Yung 3rd year na, nagloko. Saka pinautang ko ng malaki para makabili lang ng bahay.
Pinautang ko ng Pinautang mo 200,000 para hulug-hulugan lang ako. Ganyan. Para mahulugan lang ako. Yun pa, pag 13 niya, nagloko na. Yung mga trabaho niya, niloloko niya. Hanggang nagalit yung ano namin, yung employer niya, pinaalis. Bumalik sa akin. Oo. Akala ko, hindi ako gagawa ng kaloko. Kasi yung tatay niya, yung anak ko, siya ang driver ng anak ko nung mali pang lumaki. Kaya tagal na namin tatay niya. Kaya malaki ang ang tiwala ko sa kanya. Pinahawak namin sensitive area. Yung pala kakuntsaba ni magnanakaw. Ay, pinalis ko na. Ang laki pang utang hindi nababayaran dahil tinulungan ko sa mag-down ng house and lot eh. Biro mo, bumibili ng sapatos, 8,000, 12,000. Hindi ko kayang bilhin yung rubber shoes. Ganyan ka, mahal. Hindi ko kayang bumili ng 8,000 na rubber shoes. 3,000 na, re-reklamo na ako eh. Pupunta ako. Ang pinipili ko, pag bumili ka ng sapatos pala, punta ka sa Adidas, hanapin mo yung lumang modelo. Yung luma. Mura ka. Masusuma na. Pareho din lang naman, di ba? Maluluma din. Maski bago, maluluma din, di ba? Bumili ka ng bagong modelo na 5,000. Kamahal. Bumili ka ng 2,000 na lumang modelo. Isusun, pare-pare mabubulok yun. Luma na lang, di ba? Ganyan lang naman logic nun eh. Ay, naku, buhay na. Saka dapat encourage talaga natin factory sa Pilipinas. Factory. Yung mga export processing zone, maganda yun. Dagdagan nila. Talagang sa ibang bansa, si China, mahal na sweldo doon. Nagtaas na rin? Nung araw pa, mataas. Basta sa coastline, mataas na. Ang nila, average lang, katulong na, nasa 30,000-40,000. Katulong ng ba? Kung may katulong na. 30,000 to 40,000 in month. Katulong lang yun. Lahat pag na-office, nasa malaki na. 50,000 pataas. Malaki na, maski factory worker, mataas na rin. Mura nga kuryente nila dahil nuclear energy. Mura ko, pero yung level nila mataas. Ang advantage lang nila, may makompleto ang materials na sa China. Hindi na kailangan mag-import. Doon na minamanufacture. Although raw material pumasok, yung mga semi-finished na material available, ma-assemble mo doon, maginawa. Saka may ng gobyerno, may subsidize. Kasi ang China kasi hindi pwede pabayan na walang trabaho ang mga tao doon kasi magkakagulo sa daming population. Sobrang population. Kailangan malaki. Kailangan pag wala silang ekonomiya, magkakaproblema sila. Sa dami. Ano papakain nila pag wala sila? Pero sir, ang main business mo ngayon? Spare parts. Ng truck. Ano yung mga malalaking truck? Oo. Matagal pa negosyo nung araw pa yun. Tapos itong mga farming, ano lang yan? Pang-alis ng stress. Pang-alis ng stress, pero kumikita pa rin. Nagawa ko nung araw, puro abono ngayon, kumikita na. Tinigil ko na. Matagal ka nag-abono, sir? Tagal. Sabi mo, 10 years eh. 10 years ka nag-abono? Naghuhukay kami lagi. Naglalagay kami ng pispan, nagkaganyan. May gagawin ganito, may gagawin. Palpak, ulit hanggang ma-perfect. Lalo ma-breeding namin, dami namin napatay na isda bago kami natuto. Kaya galing na namin mag-breed ngayon. Sabi ni Kuya, ano pangalan ng tao mo doon? Si Kuya Jaime. Sabi niya, si Sir mahilig mag-experiment. Balay mo, hindi ginawa ng iba gagawin natin, baka matsambahan natin ba yun, di ba? Di masama, di ba? Ang tagal na rin ni Kuya Jaime, Ang tagal na. Lahat ng tao mo ganyan katatagal, sir? Bata pa yun, wala pang asawa, binata pa nung laki ng anak niya. Pero yung efficiency pa namin doon, kulang pa. Kulang ba? Nasa 70-60% pa lang. Wow. Kung i-maximize na lang pispan na fully pati loaded. yan na nakukompute mo? Nakikita ang bakante pispan eh. Wala. Ano laman yan? Tilapia. Ba't tilapia? Naku, baka mag-tilapia. Wala masyadong income kasi dapat yung lagay mo ng ornamenta kasi pag nanganak yan, hindi per kilo, per piraso yan. Piraso. Ang lilit per piraso. Malaki ang difference nun, yung per piraso sa per kilo. Oo nga, per kilo walang halaga eh. Ang tilapia, bebenta mo per kilo eh. Magkano lang yun.
Kaysa pa, naawa din ako sa minsan nakikita ko sa YouTube, gagawa ka ng konkreto, lalagyan mo tubig, lalagyan mo aerator, lagyan mo filtration, blah blah blah, tapos magtitilapia ka. Sana computein mo man lang yung feeds, number 1. Pangalawa, yung kuryente mo, saka yung pagpalit ng tubig mo. Computein mo 6 na buwan, pag binenta mo yung tilapia, kung kikita pa, malamang wala pang pambayad ng kuryente, kulang pa. Bila kuryente, magkano kuryente mo sa 6 na buwan? Kuryente, filtration, siyempre may labor kapag tatanggal ng mga dumi nila from day to day. Tapos yung yung pits pa. Kaya lang kasi wala silang makain na iba, kundi pits lang inaasahan nila. Oo. Hindi katulad airten pan na ilalim niya. Maski paano, may halaman pa na tumoto. May natural nakakain, no? Pag hindi mo pinakain, kasi nagkakaroon siya ng planktons, nagkakaroon na siya ng Lumot. hindi lang lumot planktons, saka yung mga, let's say, mga shrimp, planktons, nagkakaroon Lablab, mga ganun. wala, lablab, kasi pag malaki na isda, wala, ubos na yun eh. Okay. Ang nakakaroon ng planktons siya, ang plankton kinakain naman ng hipon. Okay. Isda kinakain naman ng hipon. Kaya nakakaroon na sila ng protein na libre. Oh. Di ba? Kaya sa amin, pag minsan tinapay lang lumalaki na eh. Ang number one problema namin sa kabilang pan, yung kanan, bandang kanan. Yung luma, bago? Yung luma. Yung luma. Ang number 1 problema namin, digman. Oo. Hydrilla. Very prolific yun eh. Hydrilla, very prolific yun eh. Pag nagpalinis kami sa pan, wala na kaming kikitain. Ang binambayad ng panglinis, 800, 1,000. Ilan ang production makukuha namin, konti lang. Pag nagpalinis kami. Kung nung araw may grass carp kami, libre. Grass carp ang naglilinis. Patapos nakaka-harvest pa kami ng marami. Wala nang grass carp. Matatanda na eh. Tapos sir, itong mga accessories mo sa fishing, naging negosyo din? Oo, naging negosyo ko na. Kumikita rin yan? Kumikita na. Kasi siyempre, sa una, 3 years na yata, first 2 years, ang dami ko nabiling hindi na bebenta. Hula-hula. Kasi first timer, ganyan, hindi mo maiwasan. Practice, ganyan. So pa, natuto na, natauhan na siguro. Kaya maganda na yung nabibili namin ngayon, nabebenta na. Anyway, kasi paano, dumadami ng mga customer namin from time to time. Saka, kasi yun ang hilig mo, pag may nagtatanong, na-explain mo na maayos. Na-explain mo, kasi ginagawa mo yun, naintindihan mo yan. Saka interesado ka magpaliwan dahil kasama sa, basta ka madadamay pa yun. Ang galing, no? Pati mga hobbies mo kumikita. O, ganyan nga. Yun nga, dedication. Talagang ilang gabi, bibiyahe ka pa kung saan para lang Matagal ka na, sir, paano mo nahanap yung agribusiness? Kung tutusin, last year lang yata eh. Last year lang? Last year lang. Ba't mo na-encounter? Kasi meron din kaming farm eh. Meron kami nakikita ko kayo. Ganda pala dito. Pinapaliwanag pala nila ganyan. Pero reality, mahirap. Mahirap. Kung ikaw mismo nandun sa farm, ikaw mismo nagtatrabaho, pwede pa. May konting kita pa. Ang problema nga namin, kunwari... Pag may tao ka na, nang papasweldohin. Medyo problema na. Ang problema pa naman natin dito, ganito. Yung magsasaka, kanya nga lupa, di ba? Pagdating ng ani, tamang-tama, nandun yung piyesta, nandun yung peryahan. Yung pinagbentahan niya ng palay, doon niya de-deposito. Wala na pambayad na utang. Nandun yung piyesta, nandun yung peryahan eh. Alam ng peryahan kung saan ang aani, doon sila lilipat. Alam niya, no? Doon ang pepera eh. Ang problema pa nila, pag may piyesta o kay peryahan, harangin pa yung kalye, hindi ka makakapasok, ang hirap. Kung gali nila, dapat LGU, dapat matuto na sa ganyan. Hindi naman necessities mga yun eh. Ubusin lang pera ng mga tao eh, kawawa eh. Makikita mo, pag uwi ng bata, may dala-dalang lobo, plastic na laruan, bla bla bla. Bulsa ng tatay na wala na pambili ng
pangtanim, panggastos sa palay, Mm-mm. sa palayan. Okay, nakakabili ng rep, tibing maliit, ganyan, bla bla bla. Mm. Yun ang mali. Anong pinaka-importante, sir, sa pagbe-business? Para Dedication. mag-grow ka, lumaki, kumita ka. Number 1, dedication. Secondly, one step ahead sa competitor. Wow. One step ahead. Paano mo malalaman na one step ahead ka sa competitor? Alamin mo kung anong meron siya, nawala siya. I mean, doon mo ilagay. Ano yung mayroon ka na wala siya? Anong meron siya na wala ka? Baliktad. Anong meron siya na wala ka? Oo. Then, i-improve mo, Dadagdagan mo pa. dagdagan mo para siya ngayon ang Wala. hahabol. Oo. Ikaw ngayon ang lamang. Oo, ganyan. Very simple lang ganito. Nung nagra-gravel install ako, di ba may truck? May nagpapala ganyan. Ang napansin ko, yung kalaban ko nagpapala, bumili ako ng loader. Chokes, book, tapos na, deliver, tapos na. Yung isang truck ko, nakabiyahe 3-4 na biyahe isang araw. Yung truck nila, 2-1 lang. Dahil pagod na yung tao niya, di ba? Patapos, napapansin ko, nauso yung dump truck. Wala pa silang, ayaw bumili ng dump truck. Gusto pa nila yung cargo kasi mura Cargo truck. Pag nag-discharge sila ng cargo, maghapon. Maghapon isang cargo truck. Sa akin, bumili ako ng dump truck. Isang araw, 7 biyahe. 7 times, di ba? Dump truck lang. Kasi medyo nung nagkaroon na sila ng dump truck, nagkaroon na, nakita nila maganda kumita ng dump truck. Di kapitbahay ko, lahat ng kalaban ko nagkaroon ng dump truck. Yung presyong 100 pesos na hauling, naging 70, naging 50, naging 40. Nung naging 40, umalis na. Bineta ko na. Ayaw ko na. May time na ganyan Tama. May time na ganyan May time na. May subscriber din ako na naging kaibigan na Chinese din, si Sir Ricky Bonami. Yan yung principle. Pag nag-start siya ng isang produkto, kung ano yung wala sa ibang lumber, ganyan. Oh, yeah. Tapos pag sumikat yun, syempre gagayahin. Pag hindi nakikita, iwanan na niya yan. Bahala na kayo dyan. Hanap na naman siya ulit ng Walang bago. walang mga laban. Dedication lang naman Di ba, nag-uumpisa galing kasi ako sa construction supply sa hirap ko, hindi ko na kaya bantayan dahil nag-auto supply ako. Lumipat, pinabayaan ko na yung construction sa kapatid ko. Lumipat ako sa auto. Sa una talaga, kailangan mo matuto ng auto supply bago ka mag-business. Pinag-aralan ko araw, gabi talagang. Gabi-gabi, alas 12, alauna ako natutulog. Pag-aaralan mo Hanggang talaga. sa isang araw, pagising ko sa umaga, dahil sa sobrang puyat, pagbaba ko galing sa second floor, nahilo ako, natumba ako. Sa sobrang pagod, sa sobrang puyat. Ganyan nangyari. Ganyan dedication mo. Talagang, walang labasan, walang pati linggo, walang labasan. Sa pinag-aral, lilista mo yung item mo. Kung sino mabenta, kung tama ba, sukat, nagre-research. Nung araw kasi wala yung Google, wala kang, hirap Talagang maghanap ka ng libro sa mga supplier, bla bla bla. Ang dami proseso para malaman, matutunan mo yung item. Every item, pag-aralan mo kung sino mabenta, kung anong gamit, kung anong weakest parts niya, anong madaling masira, anong hindi masira, para alam mo bibili mong pyesa para suporta. Naku, anong oras na pala? Let's go na. Alas 2 po. Pala ko, let's go na. Let's go na. At maraming ako Sana natulog ka, Richard. Kahit driver live ka? ka pa, driver Driver. Kasi ako, matutulog lang ako. Diretso na kayo. Opo. Saan kayo Sa Quezon City po. Isa pa, di ba ang crudo natin for imported, di ba? Dapat yung kalye natin, minsan, may palikuan. Ilikuan. May isang poste, may isang ganitong bato na kalabas. Ang laki inaabala. Dapat small thing na makorek yan. Makatipid ng traffic, makatipid na tayo ng crudo. Ng imported. Dollar yung lumalabas sa Pilipinas. Small thing like that, dapat pansinin. Matapos yung mga traffic enforcement natin medyo
Di ba yung ano natin, ano na, naka-CCTV na makalikalin natin, nakokontrol na mga bla 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 na. Dapat medyo medyo babantay yung trabaho nila. Kasi may oras na, kailangan malakas ng go dito, mahinang go dito sa kabildan para mabawasan lang yung traffic sa isang lugar. Pag humahaba ng traffic, lumalaki ang konsumo ng gatong natin, di ba? O kaya, kung ako yung LGU, yung likuan dito, ito may-ari ng, wala naman laman ito, pwede naman ipapamigay naman lang sa pakikiusap ko sa may-ari. Baka pwede kasi malaki may tutulong na sa traffic. Imbes na bypass para hindi na mag-antay ng go, makakakanan na yung ibang sasak. Small thing like that dapat pinapansin. Pinag-aralan talaga maigi. Maski anong gawa natin dito, pag walang disiplina, wala. Disiplina. Wala sa atin. Kaya kung ako maging presidente, gagawin ko. Pupunta ako sa isang flyover, yung lakaran. Yung mataas na lakaran na ganyan, yung pagtawid ng tao. Tatayo ako doon, maglalagay ng isang masinggan doon. Pag nakita ko, yung mga jeep naman loko-loko nagbabanagan, dug. Pag may sample kang ganyan, mawawala na. Wala na gagawa. Matututo na. Sa sampulan. Ganyan lang kasimple. Di ba yung drugs natin nung araw kay Marcos? Ginawa niya, kumuha na isang drug dealer, pinabaril niya sa luneta pa yun sa hindi natakot lahat ng tao. Wala na. Tumigil. Ganyan lang kasimple. Kailangan may ganyan ka. Wala. Malaki din disiplina kailangan, di ba? Di ba, jeep natin, tigil. Maalala ko yung New Society natin, di ba? May bus stop. Yung nung araw, nag-aaral ako, pag nasa recto ako, pag may plastic ako, binubulsa ko na lang. Inuuwi ko basura eh. Ngayon wala. Bumabalik na sa basurahan, sa kalye. So, Unibelt ka nag-aaral, sir? Mapua. Okay. Nilalakad ko lang kasi yung... Recto to, Mapua? Galing sa Mapua. Mapua High School? College. Intramuros? Intramuros. Nilalakad ko papuntang Jones, kasi mahilig ka mga alaga ng aquarium nung araw kasi may isang pet shop na nagbubukas ng hanggang hating gabi, nagbebenta ng dapya. Bumibili ako, pumunta ako recto, nag-abang ako ng bus, nakasakay akong papuntang Cubao. Para pag mapapakain ko lang isda ko ng dapya. Kaya nilalakad ko lang yun. Sabi ka, exercise ko na pati yun. Engineering ka, sir? Oo. Anong civil? Civil. Bumaksak lang sa board. Dahil kasi working student ako nung araw eh. Saka yung attention ko talaga 50% lang. Kasi ang trabaho ko matindi. Ako yung purchaser, ako yung nagbebenta, ako nag-check in and out, ako lahat. Lahat ang trabaho ko lang tindi. Sarili mong negosyo na yun? Hindi, sa tiyo ko. Kaya ang hirap, bigat ng responsibilidad ko doon. Kaya yung lahat ng subject ko, panggabi ako, lahat ng first subject ko, drop. Dahil laging late. Laging late. Drop. Pwede hindi ka nila kinig out. Sanay. Sa register. Kinamukha ko lang, sanay. Nagsawa na sa mukha ko yung registrar eh. Yung 5 taon, natapos ko ng 7 taon eh. Pasang away. Bandang huli, di magbo-board na. Magre-review. Alam mo kung saan ako nag-review? Sa bundok, namamaril ng ibon. Umuwi ako sa probinsya, mag-aral ako dito para wala istorbo kasi may concentration ako. Pero may dalang bardigones. Monday hanggang linggo namamaril. Hindi ako, pati libro, hindi ko nabuksan eh. Saka talagang wala naman sa loob ko yung alam mo, negosyo lang ang interest. Pagkatapos after that, hindi ko nantay yung board. Nag-aaral ako ng architecture sa UST. Ang problema ay 1 semester lang. Biro mo, isang unit, isang subject,
Nakita lang kami ng professor 2 times lang tapos na yung semester. Ano ba nangyari? Oh, ba't nang kaganan? Lagi absent eh. Yung teacher? Oo, bakit ganun? Sayang lang kasi. Sa hirap ba ng trabaho, nagtatrabaho, hirap na hirap ako pumasok dito para ma-attend lang yung klase, matuwala ka. Sa lahat ng santo doon, pag nag-birthday, walang pasok. Oo. Sa dami pa ng poste doon, bilangin mo, nakapaligid, puro may santo lahat ng poste. Ubus. Hindi puro walang pasok, mat. Huwag na kako, sayang lang araw ko. Patang lumipat ako sa NCBA. Nag-aaral ako ng Business. Oh, isang semester pa rin. Kasi ganito, tanong pag-upo ko, ang tanong ko lang sa teacher, how does our government regulate the printing of money? Hindi niya masagot. Hindi na pumasok. Paano yung pera natin, paano kinokontrol ng central bank? Kung ako gobyerno, mag-print ako ng maraming pera, di mayaman ng Philippines lagi, ang gobyerno lagi, di ba? Di ba may ano daw yun? May gold counterpart? Reserve, dapat paano nga? Dapat paliwanag sa atin natin naintindihan up to now, di ba? Ang dami hindi nakakaintindi. Pero ang US daw wala ng gold reserve. Dahil kasi ang pera nila parang gold na eh. Lahat ng international ginagawa. Ngayon kaya may BRICS kasi sila linalaban eh. Kaya laman na lang mga Amerikano, kaya mayaman. Dahil doon. Palagay ko meron eh, hindi pwedeng wala eh. Kasi binibili din yung dala nila kakaroon ng pera eh. Pero malaki yung expense nila sa militar. Sa bagay galing sa tax yun, malaki ang tax nila eh. Ang laki porsyento eh. Saan ba yung mga tao? Nandun po sila Let's go. Tapos na tayong mag-lunch at magkwentuhan. Sobrang antok-nantok ako kasi talagang hindi tayo natulog. 1 a.m. nag-travel na tayo from Quezon City going to dito sa Real. I think nakarating tayo dito mga 5, no? Maglalabas na yung araw. And diretso na tayo pumunta dito sa Pacific para mag-fishing. So talagang antok-antok. Buti na lang nairaos natin yung kwentuhan with Sir James. Yes, sir. Yes, sir. Dito lang. Oops. Wala niya ito. Ang bayaran kasi bigyan ko si money. Dahil na ito sa kain. Baon nila lagi. Pero po ganito doon. Apo. Sa bangka, no? Okay, let's go. Bagsak yan. Yeah, okay ka po. Thank you. Ingat kayo sa swimming na ganito, minsan may karet. Kaya kailang hanggang baywang lang o what. Huwag yung malaki. May karan pala. Perfect landing. Tuwang-tuwa ko at nandito kayo kasi malaking tulong sa akin. Oh, never. Anytime. Kasi basta tingnan muna natin paano kaya dapat ganitong panahon. Pero pag may alok, iba na story. Medyo mahirap na. Maganda panahon yan. Pero sa farm, anytime andyan sa farm. Apa. Kailangan mo ng bill. Akong bahala doon. Ha? Kausapin mo lang si Igay paano set up niya. Bahala na kayo. Apa. Nandito na tayo sa town proper ng Real. At kagagaling natin doon sa Pacific side. Sa Pacific Ocean. Nag-fishing tayo. For the first time, naka-experience tayo ng professional fishing gamit ang ukuma.
Yeah. Thank you, Sir James Pe, sa experience. Yung contact details ng Okuma, ilalagay natin dito sa baba, sa video description box. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.